Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto po nang batiin yung lahat po ng membro ng microchurch natin sa Tacloban. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol sa The Power of Forgiveness. At ihanda po natin ang ating mga puso't isipan upang tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Ito po ay salita ng Diyos sa pamamagitan at pangungusap ni Apostol Pablo sa sulat niya po sa mga mananampalataya sa Colossae. Now, noong unang panahon po, yung gathering ng mga naunang Kristiyano sa New Testament, parang ganito lang po kaliliit na mga grupo, pero marami. So, nagmi-meet po sila sa mga bahay-bahay at magkakakilala talaga sila. Kaya napaka-importante nitong talata na ito sa kanila. So, babasahin ko po. Sabi po rito, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with each other, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Na yung una po nating katuruan, the church is a community of sinful people. Tandaan po natin yan. Ang church po, dapat ang perspective natin sa church, ito ay binubuo ng mga taong makasalanan na binabago ng Diyos araw-araw. Ang church po hindi perfect. Ang katunayan na ang church ay hindi perfect, nandun ka. No? Nandun ako kaya hindi perfect yung church. Kasi tayo pong lahat ay mga taong mga makasalanan na nagtitipon-tipon upang sambahin ng Panginoon, upang matuto sa salita ng Diyos at baguhin ng Diyos araw-araw. Kaya ang church talaga, it's for sinful people. Na kung ang tingin mo, ikaw ay malinis at banal, at righteous, wag ka na pumunta sa church kasi hindi para sa iyo yung church. Yung church kasi ito ay para sa mga taong inaamin nila sa sarili na, Lord, nagkasala ako, kailangan kita, baguhin mo ako. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, naparito siya, hindi para sa mga magagaling, sa mga banal, naparito siya para sa mga may sakit, para sa mga makasalanan, sapagkat sila ang mga nangangailangan ng Kristo. Kasi kung banal ka at malinis ka, hindi mo kailangan si Kristo. So, the church is a community of sinful people. Kaya anong i-expect mo sa church? Meron talagang mga hindi pagkakaintindihan, hidwaan, makikita mo talaga yung kapwa mo mananampalataya, merong mga taglay na kapangitan sa mga ugali nila. Kasi makasalanan tayo lahat Kailangan natin talaga na, i-practice yung grace, no? Kung paano practice ng Diyos yung grace niya sa atin. So, the church is a community of sinful people. Kaya pag may pumunta sa church niyo na addict, drug addict, huwag nyo nang pagtinginan. Isipin nyo, yung drug addict na yon nasa tamang lugar. Merong pumunta sa church nyo, prostitute, huwag nyo nang pagtinginan, pagbulungan, dahil yung tao na yon nasa tamang lugar. Bakit? The church is a community of sinful people. At yung tao na yung prostitute siya, magnanakaw siya, puno ng tattoo at hikaw, at yun yung kalamitan kasi pag matatandaan sa mga church, tumataas yung kilay. Hayaan nyo na, bakit? Para sa kanila yun Ang church ay para sa mga taong nangangailangan ng Kristo sa buhay. Dahil dyan, point number 2, the church is a community of forgiven people. Ang church po ay isang komunidad, bagamat binubuo tayo ng mga makasalanang tao, tayo ay binubuo ng mga taong pinatawad ng Panginoong Hesukristo. Pinatawad ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo na nagbuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa makatuwid, mga kapatid, sabi rito sa mga talatang ito, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So ang kausap dito ni Apostol Pablo,
mga Kristiyano sa Colossae na nagmi-meet sa mga bahay-bahay. And by the way, magkakilala talaga sila. Maliit lang kasi na grupo. Kilala mo yung mga kapatiran mo, mostly from among your friends and family members. Magkakilala talaga kasi hindi kagaya sa panahon natin ngayon. Pag pumunta ka sa church, pag malaking church na puntahan mo, after 1 hour, 2 hours, uwi ka na, hindi mo man lang nakilala yung katabi mo. So, hindi mo ma-apply itong mga talatang ito. Maliban na lang, kaya mga kapatid, kahit nasa mega church ka, malaki church mo, you have to make sure na meron kang small group. Kasi yung small group mo, dun talaga nangyayari yung church. Yun talaga yung totoo mong church. Yung malaking grupo mo na hindi mo kilala yung katabi mo, secondary mo na lang yun, no? Supplement mo na lang. So, pakatandaan natin, no, yung church, ang perfect example ng church, si Jesus, tsaka yung mga alagad niya. Okay, ganun lang kaliit. Nagkakakilakilanlan kayo. Alam niyo yung mga kasalanan ng isa't isa. At doon nyo pinapractice yung forgiveness. Doon nyo pinapractice yung humility, kindness, patience. So, pakatandaan po natin, lahat po tayo mga makasalanan na pinatawad ng Panginoon. At dahil po dyan, dahil we are forgiven people, we must also be forgiving people. So, the church is a community of sinful people. Tayong lahat ay mga makasalanan. The church is a community of forgiven people. Lahat tayo pinatawad ng Diyos. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan natin, kahit ano pang nagawa natin sa ating buhay, ginamit natin yung katawan natin sa kasamaan, sa prostitution, addiction, pornography, sexual immorality, sa pagnanakaw. Kahit ano pa yan, kung ikaw ay nagsisi, lumuhod sa Panginoong Jesucristo, humingi ng kapatawaran, tinanggap mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, ay ipapatawad ng ating mga kasalanan, ikaw ay kabilang sa mga taong pinatawad ng Diyos. At dahil tayo lahat ay pinatawad ng Diyos, point number 3, the church is a community of forgiving people. Ibig sabihin, tayo na dapat yung mga taong mapagpatawad, mapagpasensya sa ating mga kapwa. Kaya napakaganda na itong talata na to, no? Magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Pagtyagaan mo yung kapwa mo, mananampalataya, kapatid mo sa pananampalataya. Sabi rito, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung sino man ang may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon at gayon din naman ang inyong gawin. So, ang standard natin ng pagpapatawad ay kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din natin patawarin ang mga taong nagkakasala laban sa atin within our small group or discipleship group or microchurch. Now, kung ikaw ay isang taong hindi mo kaya magpatawad ng kapwa mo, maybe you don't belong to your church, no? Bakit? Kasi yung church, pinatawad ng Panginoon. Tapos ikaw hindi ka makapagpatawad sa kapwa mo. Masyado kang matampuhin at yung tampo mo umaabot ng ilang taon. So bilang application po sa mula sa mga talatang ito. Number 1, put on compassion, kindness, humility, meekness, patience, and love. So ito po sunod-sunod, no? Parang pang isang oras na talakayan yan. Pero ang ibig sabihin kasi ng put on, magbihis. Parang ganito ko siya na-imagine, no? Dapat mahalin mo yung kapwa mo. Pero dahil hindi mo mahal yung kapwa mo, paulit-ulit mo na lang dinudumihan yung damit mo. Parang dapat love yung suot mo eh. Pag mamahal yung suot mo, compassion, kindness. Pero hindi mo magawa-gawa. Magbihis ka uli ng panibago. Every day, magbihis ka ng panibagong pag-ibig, panibagong kabaitan, panibagong kababaan ng loob. Tapos pag hindi mo na naman siya ginawa, kinabukasan, magbihis ka uli. Put on compassion, kindness, humility, meekness, patience, and love. Lagi mong ipinaglalaban sa sarili mo na, Lord, kailangan mahalin ko tong tao na to. Kailangan magkaroon ng kabaitan sa tao na to kahit na hindi sobrang naiinis ako sa kanya, no? Kababaan loob, meekness, yung meekness kaamuan, yung pagiging maamo. Ano ba ibig sabihin ng meekness? Halimbawa niya, nagdadrive ka, parang may kasalubong ka. Tapos right of way mo, karapatan mo yung kalsada na yun, yung at that point in time. Tapos, imbis na bumaba ka sa kotse mo at basagin yung salamin ng kabila, sasabihin mo, pare, sige na, okay na, mauna ka na. Diba? Yun yung, mayroon kang karapatan,
pero hindi mo na pinaglaban, pinagbigyan mo na lang yung kapwa mo. Yun yung kaamuan. Yung maamo ka, hindi ka naguhuramentado, hindi ka nababatrip agad, hindi ka sumisigaw. Hinahayaan mo na, pinagbibigyan mo na lang. So, may mga sa church natin, sa mga grupo, sa mga samahan, laging merong mga tao na dapat mong pagbigyan at unawain. At doon natin pinapractice yung kaamuan, pagiging maamo. At katyagaan. So, isipin niyo po yan. Meron talagang pagtsatsaga. Kasi ang church nung unang panahon, parang ganito. Magkakilala kayo. Alam niyo isa't isa. Alam niyo mga kasalanan at mga kahinaan ng isa't isa, kailangan mo talaga silang pagtsagaan. So, sabi dito, pagtiisan ninyo ang isa't isa. That's our point number 2. Endure the church imperfection. Pag sinabing endure, ano yan? Pagtiisan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man na may reklamo sa laban sa kanino man, magpatawaran. So, tandaan natin yung church, imperfect. Imperfect. Marami kang makikitang mali dyan, marami kang makikitang imperfection ng kapwa natin mananampalataya kasi unang-una tayo na yung mga imperfect people. Kahit ikaw na nakikinig ngayon, ako, imperfect. Kailangan din tayong pagpasensyahan ng ibang tao. Kailangan din tayong pagtyagaan ng ibang tao. Ako, yung mga tao sa paligid ko, kailangan nila akong pagtyagaan. Asawa ko, kailangan akong pagtyagaan. Anak ko, kailangan akong pagtyagaan. Kasi marami akong kahinaan. Marami akong weaknesses. Maraming kapangitan sa akin. Ganon din sa mga tao sa paligid natin, kailangan din natin silang pagtiisan at pagtyagaan habang binabago sila ng Panginoon. Bakit? Kasi lahat tayo nasa proseso ng pagbabago. Wala ni isa man sa atin ang sinukuan ng Diyos na, I give up, sobrang tigas ng ulo nitong taon to. Wala pong ganun. Lahat tayo hindi sinukuan at patuloy na pinagtsatsaga ng ating Diyos. Ikaw at ako, makasalanan tayo pareho, pero nag-give up ba si Lord sa atin? Hindi. Patuloy tayong pinagtsatsagaan ng Panginoon at dapat lang tayong magtyaga sa kapwa natin kasi alam natin sa ating mga sarili na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nila. So pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran. Point number 3. Forgive just as the Lord has forgiven us. Magpatawad tayo. Ano ang standard? Yung standard na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Sabi po rito, kung meron kami nakitang kapangitan, kasamaan ng ugali sa ating kapwa, may mga reklamo ka sa kanila, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong. So merong standard, merong pattern. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Nakita niyo po, no? The church is a community of sinful people, forgiven people, and forgiving people. Kaya tayo po, dahil tayo yung unang pinatawad ng Diyos, dapat nararapat rin naman na patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin o yung mga taong kinaiinisan natin. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon, ay gayon din naman, patawarin natin sila. Isipin niyo po, ang Panginoon nung pinatawad tayo, talagang malinis sa kanyang harapan. Parang, you have a brand new start. Yung mga taong nagkasala, huwag na nating i-record yung kanilang mga kasalanan. Let them have a brand new start. Let them start anew. Hayaan nating magbagong buhay sila, magsimula sila ng panibago. At, pagtyagaan natin, pagpasensyahan natin. Kahit along the way, madadapa ulit yan. Mabubadtrip na naman tayo. Pagpasensyahan natin. Along the way, makikita natin yung improvement nila. Bakit? Hindi kasi sila sinusukuan ng Diyos. Kung paano tayong hindi sinusukuan ng Diyos. Patuloy tayong pinapatawad ng Diyos kung paano dapat nating patawarin rin sila. And someday, magmamature din sila. Kung paano tayo immature, patuloy pa rin nagmamature. So, forgive just as the Lord has forgiven us. That's basically the essence of the church, no? Nagpapatawaran sa isa't isa kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why should we be gracious and forgiving towards our fellow Christians in all their imperfection? Bakit tayo dapat maging gracious? Maging mapagpatawad sa ating kapwa mananampalataya sa lahat ng kanilang kahinaan. So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa panalangin, samahan niyo po ako. Father, I am a sinner.
Para naman po sa panalangin, samahan po ninyo ako. Father, I'm a sinner, full of imperfections. You are my perfect Father, and I praise you and thank you for accepting me as your child. Forgive me whenever I fail to forgive my fellow brothers and sisters, since we are all the same before you. Help me to forgive just as you have forgiven me. You are quick to forgive the moment I ask. Teach me to do the same right now. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito. Partner natin si Sister Vina. Maraming salamat po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo pa may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to our family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.